ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging mas matanda sa isang sitwasyon ay hindi nangangahulugan na alam natin ang lahat ng bagay sa mundo. Ang pagkatuto ay hindi lamang limitado sa mas bata dahil araw-araw tinuturuan tayo ng buhay. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang magpakumbaba? Dear Papa Dudut, ang pagiging ina ay isang bagay na hindi ko ipagpapalit sa kahit na ano pa pang bagay sa mundong ito. Dahil para sa akin ang pagiging ina ay isang pribilehyo na pinagmamalaki kong nabigyan ako ng pagkakataon na gampanan. At kahit na medyo challenging ang pagiging isang ina sa isang espesyal na bata, ay nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon dahil pinagkatiwala niya sa akin yon. Ang tulad nitong anghel na dapat kong ingatan, alagaan at pagkamahalin. Pero bago ko po ipagpatuloy ang pagkukwento ay pabati muna ng isang mapagpalang katanghalian sa lahat ng mga kabarangay natin. Itago niyo na lamang po ako sa nickname ko na Zenny, taga Pasig, 33 years old at dating preschool teacher pero sa ngayon ay full-time mom sa aking 8-year-old daughter na isang awesome kid. At yung bang terminolohiya na ginagamit sa mga batang may autism. Tandang-tanda ko pa ang reaksyon ng mami ko noong nag-decide ako na mag-resign sa pagkaguro taong 2023 para tutukan ang pag-aalaga at pagiging nanay sa aking anak, Papa Dudut. Ewan ko ba naman sa'yo, Zenny? Kung ano-ano na lang talaga pumapasok dyan sa kokote mo. Mami naman, hindi po yun kung ano-ano. Tsaka matagal na naming pinag-isipan at pinag-usapan yun ng asawa ko. Oh, pinag-isipan at pinag-usapan naman pala nila ate. Bakit pa kayo nagagalit dyan, Mami? Pwede ba, Nash? Huwag ka nang sumabad dyan. Hindi naman kita kinakausap eh. Hindi ka man lang ba nanghihinayang, Nak? Wala ka pang 10 taon sa pagtuturo tapos nag-resign ka na kaagad. Ilang beses ko bang dapat sabihin na mas mahalaga ang anak namin kaysa sa pagtuturo ko? Paanong naging mas mahalaga yung anak nyo? Bata pa lang, pangarap mo na talagang magturo. Tandang-tanda ko pa nung iniyakan mo pa ako para lang makakuha ng kursong education. Imbis na tungkol sa pagnenegosyo yung gusto kong kunin mo. Pinagbigyan kita kasi kinonsensya rin ako ng daddy mo. O tapos ngayon, basta-basta mo na lang iiwanan kung kailan nandiyan ka na. Ay, hindi niyo po talaga ako naiintindihan, no? Hindi talaga, kasi ang gulo niyo mag-isip nung asawa mo. Paanong magulo sila mag-isip? Gets na gets ko yung point nila ate at kuya kung bakit nag-decide sila ng ganyan. Kayo yung hindi makaintindi dyan, Mami. Sinabing huwag ka sumabad dyan! Nakakainis kasi kayo. Pinagpipilitan nyo pa yung gusto nyo eh. Halata naman kay ate na nahirapan siyang magdesisyon na mag-resign sa trabaho at iwan ang pagiging teacher niya para sa anak nila ni kuya. Pero anak nila kasi yun. At dapat mas mahalaga yung anak nila kaysa sa kahit na anong bagay sa mundo. Andun na tayo sa dapat mas mahalaga. Pero trabaho pa rin yung pinag-uusapan natin dito. Sige nga, kung aalis si Zenny sa pagtuturo, saan siya kukuha ng pera pang suporta sa therapy ng anak nila? Ang gastos-gastos pa naman ng batang yun, naku! Kung makatawag kayo ng bata dyan, parang di nyo apo yung pinag-uusapan dito ah. Tama po si Nash. Bakit ganyan kayo makapagsalita sa anak ko? Anak ko yun. Natural, mahalaga kapakanan niya sa akin at kahit na yung matagal ko ng pangarap na trabaho, handa kong iwanan para lang matutukan yung anak ko. Dami mong sinasabi. Ba't di mo na lang sagutin yung tanong ko, Aber? Tungkol dun sa tanong nyo kung saan kami kukuha ng pera pampatherapy ng anak namin, pinag-usapan na naming mag-asawa yon. Yung mister ko na lang ang magtatrabaho. Magdadagdag na lang siya ng source of income. Tapos yung perang pambayad sa tagapag-alaga sana ng anak namin, maiipon na namin pampatherapy niya.
Yun naman pala eh. Ayos na ayos yung naisip nila ate at kuya. Oh, paano naman ako? Ha? Oh, Paano ka ako? Kung mawawalan ka na ng trabaho, di sino na magbibigay ng pera sa akin? Paano na yung pambayad ng bill sa bahay na to? Paano na ako makakabili ng pagkain ko, di ba pang luho? Yan na lang ba ang tingin niyo sa akin? Wag mo naman sanang masamain, pero nagpapakatotoo lang ako. Kaya nga sana, bago kayo nagdesisyon ng ganyan, kinonsulta nyo muna ako. hayaan nyo na si ate. Kasi matagal na rin naman niya tayong sinuportahan. At kahit na nga nung nagkaanak sila ni kuya nakasuporta pa rin siya sa atin. Nakikisabat ka sa usapan pero hindi mo naiintindihan yung punto ko? Naiintindihan ko. Kaya nga sabi ko, hayaan nyo na si ate. Palayain nyo naman siya sa mga responsibilidad niya sa atin. Bakit? Sapat ba yung kinikita mo para masuportahan lahat ng pangangailangan natin dito sa bahay? Kasi kung oo, wala nang usap-usap. Ngayon pa lang makakalaya na yung ate mo sa mga responsibilidad niya sa atin. Madali naman akong kausap Papa Dudut, bata pa lamang ay pangarap ko na talagang maging isang teacher. Kaya ngayon ang kursong kinuha ko noong tumungtong ako sa kolehiyo. At sobrang saya ko noong nakapagtapos ako at nabigyan ng pagkakataon na makapagturo sa isang pampublikong paaralan. Kaya naman malaking dagok din sa akin na mag-resign at iwanan ang pagtuturo. Pero kung para sa anak ko ay wala akong hindi kayang isakripisyo, Papa Dudut. Bukod doon ay pinag-usapan na rin namin ng mister ko ang desisyon kong yon at masaya ako dahil suportado niya ako. Katulad ko ay ayaw na rin niyang ipagkatiwala sa iba ang anak namin. Lalo na may espesyal itong pangangailangan. Tapos ay lumaki na rin po ito. Kaya nga ganoon na lamang ang pagkadismaya ko sa reaksyon at mga sinabi ng mami namin. Tungkol sa desisyon ko, lalo na at hindi naman masama ang intensyon ko kung bakit ko yun ginawa. Sa bagay, mas worried pa siya sa pera na mawawala sa kanya na mula sa akin kesa sa kapakanan ng sarili niyang apo. Buti na lamang ay to the rescue ang kapatid kong si Nash kaya hindi na lumala pa ang pagtatalo naming yon ni Mami. Hindi nga nagtagal, taong 2024 ay nakasampa na sa barko si Nash. At siya na ang nagpapadala ng pera kay Mami. Laking pasalamat ko talaga kasi pakiramdam ko ay nakaalis na ako sa pagiging breadwinner ng pamilya namin. Lalo na nga at meron na rin akong sariling pamilya na dapat natutukan. Pero dahil sa mga nangyari, ilang buwan din kaming hindi nag-usap ni Mami. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang tumawag siya sa akin, Papa Dudut. Hello, Zenny. Mi, napatawag po kayo. Oo Eto kasing kapatid mong si Nash, panay pangungulit sa akin na tawagan daw kita para kamustahin. Ayoko nga sana, kasi di ba nagkasamaan tayo ng loob nun? Wala naman po sa akin yun Buti pa sa'yo, wala na yon. Pero kilala mo naman ako. Kahit anak kita, hindi ako ganun kadaling lumimot ng kasalanan. Ano pong kasalanan? Meron po ba akong kasalanan sa inyo? Meron! Ano nga po yun? Basta. Ayoko nang pag-usapan kasi baka madagdagan lang Hindi nga yun ang dahilan ba't ako napatawag, di ba? Sa tono nyo parang napipilitan lang kayo na tawagan ako Medyo. Pero kasi mapilit tong kapatid mo. Gustong gusto na tawagan kita para kumustahin. Nakikita ko naman sa Facebook yung nangyayari sa buhay nyo. Kaya alam kong ayos lang kayo. Hindi naman po lahat ng nakikita natin sa Facebook totoo. Ibig sabihin, hindi totoo na masaya kayo dun sa picture nyo nung nag-mall kayo nung isang araw? Masaya po kami doon. Ang ibig kong sabihin. Dami-dami yung pinuntahan ng magandang lugar tapos kumain pa kayo sa mamahaling restaurant. Paano mo nagagawang kumain ng ganon samantalang yung nanay mo ay di mo makamusta? Noon na lang naman po kami nag-mall Tsaka hindi nyo ba nakita yung nauna kong upload ng picture? Na nasa ospital kami nung na-dengue ang anak namin? Parang natatandaan ko, sinend ko pa yun sa inyo sa messenger. Pero hindi nyo man lang sinin. Ha? Sinend mo ba? Opo. Hindi ko nakita Siguro sira messenger ko nun.
Kaya pala hindi niyo man lang kinumusta yung apo niyo. Hindi ko nga nakita. Sigurado naman ako nakukumustahin ko yung anak nyo pag nakita ko yun eh. Ikaw talaga, masyado mo akong kinukonsensya. Ako nga po kinukonsensya niyo dun sa kinain namin sa mall. May pasabi-sabi pa kayo na buti nalunok ko yung mga pagkain ng hindi man lang kayo naiisip kumustahin. Totoo naman eh. Mi, kung magsusumbatan lang po tayo, mabuti pa wag na tayo mag-usap. Nai-stress lang po ako eh. Aba, sa akin ka pa talaga na stress? Hindi ko naman po sinabi sa inyo ako nai-stress. Ganun na rin yon, ako lang naman ang kausap mo. Natural sa akin ka may stress. Hindi ko lang mapigilan. Akala ko kasi gagaan loob ko nung tumawag kayo. Kasi sa wakas nagkausap na po ulit tayo. Ay, sana talaga hindi na lang kita tinawagan. Kulit kasi ng kapatid mo. Laging tinatanong kung nag-usap na raw ba tayo. Wala naman tayong kailangan pag-usapan. Hey! Pero alam mo, buti pa yung si Nash. Ang laki-laki ng perang binibigay sa akin ngayon na nakapagtrabaho na siya sa barko. Mas malaki pa dun sa inaabot mo nung nagtatrabaho ka pa. Dapat pala, imbis na nag-teacher ka, nagtrabaho ka na lang sa barko kahit taga-ayos ng mga kwarto ba tawag doon. Basta, alaki kasi na sweldo. Masaya naman po ako sa pagiging teacher ko. Tsaka hindi rin naman maliit yung inaabot ko sa inyo noon. Nagkataon lang na mas malaki yung naibibigay ng kapatid ko. Oo, kaya pasalamat ka sa kapatid mo. Kasi inako na niya yung responsibilidad na dapat ikaw ang gumagawa para sa pamilya natin. Nagpapasalamat po ako kay Nash pero grabe naman kayo. Anong grabe dun sa sinabi ko? Na kinukumpara niyo ako sa kanya. Tsaka sinusumbat niyo na naman sa akin yung pagre-resign ko sa trabaho. Tapos lumalabas na hindi kayo marunong magpasalamat sa mga natulong ko noon sa pamilya natin nung nakakapag-abot pa ako sa inyo. Kung iisipin, parang wala akong natatandaan na nag-thank you kayo sa akin. Puro na lang kayo reklamo kasi kulang o maliit yung perang na ibibigay ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alangan namang sabihin kung sapat na yung kulang talaga. Sige nga, isipin mo yon. Hirap sa'yo, masyado kang balat sibuyas. Ibababa ko na po yung tawag. Ha? Nag-usap pa nga tayo rito. Umiyak po kasi yung anak ko. Pupuntahan ko lang. Bye po, Mami. Ay! Tingnan mo tong babaeng to. Napakabastos! Papadudot aminado ako na na-miss ko si Mami. Pero kasi siya yung klase ng tao na mataas ang pride. Kaya nga laking gulat ko na tumawag siya sa akin pero nadismaya ako ng kaunti nung nalaman kong sinabihan pala siya ni Nash na kumustahin ako. Ibig sabihin ay hindi niya yon kusang loob na ginawa. Tapos ay hindi ko pa nagustuhan ang patutsyada niya at pagkukumpara sa aming magkapatid. Mahal ko po ang mami namin pero bata pa lamang kami ay meron na talaga siyang kakaibang ugali. Yun yung pagiging bida-bida niya at gusto laging magmukhang yayamanin kahit na hindi naman talaga kami mayaman. Kaya nga hindi katakataka na palagi silang nag-aaway ni Daddy dahil sa ugali niyang yon. Noong graduate ako ay saka naman namatay ang tatay namin dahil sa isang aksidente. Kaya sa akin naatang ang pagiging isang breadwinner. Ako rin ang nagpaaral sa kapatid kong si Nash dahil naubos lang ni Mami ang ipon nila ni Daddy sa kakasugal ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot bukod sa ugaling yun ni Mami na nabanggit ko ay may pagka-prangka rin siya na tipong wala na sa lugar kung magsalita. Katwiran niya kasi ay mas gugustuhin niyang sabihin ang katotohanan kahit masakit kaysa magsinungaling o mag-imbento ng matatamis na salita. At kahit nga kaming mga anak niya ay malimit niya noong pagsalitaan ng hindi maganda. At sinasabi niya na mas mabuti sa kanya na manggaling ang mga puna dahil nanay namin siya kaysa naman sa ibang tao pa. Buti na lamang at hindi kami nagmana sa kanya ng kapatid kong si Nash. Kasi kung anong prangka at sakit magsalita ng mami namin ay siya namang lumanay naming magsalita ng kapatid ko. Iniisip din namin ang sasabihin bago magsalita at kaya nga paboritong-paborito ako noon ng mga estudyante ko sa preschool dahil mabait daw akong teacher pero makatuwiran.
Bagay na pinagmamalaki ko at may tuturing na isang achievement bilang isang guro, Papa Dudut. Hello, Nash? Hello, Ate Seni? Napatawag ka. May problema ka ba dyan sa barko? Nako, wala naman. Namimiss ko lang kayo ng pamangkin ko. Ito talagang kapatid ko, oh. Bakit? Hindi nyo ba ako na-miss? Grabe, na-hurt naman ako doon. Siyempre, na-miss ka namin. Kaso kakatulog lang ng pamangkin mo. Bukang bibig ka pa naman nun last time. Gusto ko raw maka-video call. Hindi naman kita matawagan kasi baka busy ka dyan. Oo, medyo busy lang talaga nitong nakaraang araw. Kaya sayang naman kasi di kami nagkausap. Pero sa susunod, tatawag ako madalas para matsyempohan ko siya nang maka-video call na kami. Salamat kasi hindi mo kami nakakalimutan kahit na malayo tayo sa isa't isa. Lalong-lalo na yung anak ko. Oo naman. Tsaka imposible na makalimutan ko kayo, no? Excited na nga ako magbakasyon dyan para makita kayo. Ako rin. Mabilis lang naman ang mga araw. Siguradong hindi na lang natin mamamalayan bakasyon mo na. Kaya nga, ngayon pa lang nag-iisip na ako ng pupuntahan natin pag nakapagbakasyon ako. Kaso napipressure ako kay Mami. Ha? Bakit? Ang daming lugar na gustong puntahan. Gusto pang mga ibang bansa. Kasi raw yung mga kumare niya nadadala ng mga anak nila doon. Okay lang naman sana pero nagsisimula pa lang naman ako mag-ipon. Tsaka malaki rin yung perang pinapadala ko sa kanya buwan-buwan. Si Mami talaga? Kinonsensya pa ako na bakit daw hindi natin siya magawang spoil. Tapos kinumpara pa ako sa anak ng mga kumare niya. Nalungkot talaga ako nun at nawala sa mood makipag-usap sa kanya. Gusto pa nga akong kausapin at iritan ng kung ano-ano. Kaya nagdahilan na lang ako na dinadayariya. Naaalala ko ganyan din siya sa akin nung tinawagan niya ako para mangumusta. Yan ba yung sinabi kong tawagan ka niya? Oo. Natuwa naman ako kasi tumawag siya pero nung sinumbat na niya sa akin na hindi naman daw niya gagawin kung hindi dahil sa'yo nalungkot at nainis na ako. Naku, pasensya ka na ate. Wala yun. Alam ko naman na concerned ka lang sa amin ni Mami at gusto mo na magkausap kami. Wala namang problema sa akin yun kasi nanay natin siya. Sabi ko nga sa kanya, kinalimutan ko na yung nangyari sa amin nung bago ka palang sumampa sa barko. Kaso mukhang siya yung hindi pa nakakalimot. Pambihira na talaga yung nanay natin. Minsan, napapaisip ako kung sino ba sa ating tatlo ang mas matanda. Ha? Bakit naman? Kasi siya nga yung matanda. Pero kung umasal parang bata. Tapos sobrang maldita pa. Huy, nanay pa rin natin yun. Alam ko naman. Pero hindi lang ako natuwa sa mga sinabi niya sa'yo. Kabilin-bilinan ko pa naman kumustahin ka para sana magkaayos na kayo. Pero parang nadagdagan lang sama ng loob mo sa kanya. Hindi ko na nga lang masyadong iniisip para hindi ako makapagtanim ng galit. Siyempre nanay pa rin natin yun. Tsaka masama na magtanim ng galit sa sariling magulang. Pero tama ka rin naman sa mga sinabi mo tungkol sa kanya kanina. Daig niya pa yung bata kung umasta. Ay, kailan kaya magbabago si Mami? Yan din nga ang tanong ko. Kasi tayo lang din magkapatid ang nakakapagtsaga sa ugali niya. Oo nga Ngayon ko mas naiintindihan kung bakit madalas silang mag-away noon ni Daddy. Lagi niyang sinasabi na pala away daw si Daddy, pero siya rin naman pala ang punot dulo. Tama. Ang hirap pakasamahan ni Mami sa totoo lang. Pero nakakaawa rin naman kasi siya na lang yung nag-iisa nating magulang. Basta ako ngayon na nanay na rin ako, pinapangako ko sa anak ko na hindi ko gagayahin si Mami. Hindi ko siya pagsasalitaan ng masasakit, kahit na pagiging prangka lang ang tawag niya dun. Hindi ko rin siya ikukumpara sa iba at palagi kong pupurihin lahat ng mga mabubuti at magagandang bagay na ginagawa niya. Ipagmamalaki ko siya sa ibang tao at ipaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Yun ang gusto kong kamulatan ng anak ko. Yung lumaki siya sa pagmamahal at hindi sa pangiinsulto. Papa Dudut, alam naman namin ng kapatid kong si Nash na walang perpektong magulang.
At napatawad na namin si Mami sa nagawa niya noong nalulung siya sa sugal dahilan para maubos ang pera na ipon nila ni Daddy. At kahit na paulit-ulit niya akong pinakikitaan ng hindi maganda ay lagi ko pa ring iniisip na ina namin siya ng kapatid ko. At nanggaling kami sa kanya at sa katunayan ay mas lalo kong naiintindihan ang pagiging magulang niya noong naging magulang na rin ako. Kaya nga lungkot lang isipin na kahit pala sa kapatid ko ay hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Mami. At mas lumala pa ngayon habang tumatagal. Ewan, hindi naman namin siya pinapabayaan. Ini-spoil namin siya sa abot ng makakaya namin pero kung makapagsalita siya. Kung tratuhin niya kami ay parang kulang na kulang pa rin yung ginagawa namin para sa kanya. Nagpatuloy ang mga araw at sinabi sa akin ni Nash na bibisita raw si Mami sa bahay namin. Request niya para makipagbati sa akin. Hinayaan ko na lamang dahil nakikita kong nag-e-effort ang kapatid ko na magkabati na kami. Hindi nagtagal ay nangyari ngayon nung isang araw ay dumalaw siya sa amin. Sa totoo lang ay mabibilang sa mga daliri kong ilang beses pa lamang siyang pumunta sa aming bahay. Hindi raw kasi niya gustong magstay sa amin kasi mainit at maliit, lalo na noong wala pa kaming napapa-install na aircon. Pero hindi naman sobrang liit ng bahay. Sa katunayan ay meron yung 3 kwarto, sala, 2 CR at kusina. Kaya hindi ko alam kung saan napupulot ni Mami yung salitang maliit na para bang may kasamang pang-iinsulto, Papa Dudut. Ito po, Mi. Nag-order po ka ng mga paborito niyong pagkain. Ano-ano ba yan? May kare-kare po, tapos lechon paksiw, sinigang na bangus, tsaka fried chicken. Ang dami naman. Ano ba ako rito? Bibigtiin na? Hindi naman po sa ganun, pero syempre, naalala ko lang kayo at yung mga paborito niyong pagkain. Kaso di ko naman to mauubos lahat. Saka bakit ka ba order ng order? Po? Sabi ko, bakit ka order ng order? Sana nagluto ka na lang, nakatipid ka pa. Hindi na po ako nakapagluto. Kasi busy po ako sa pag-aasikaso sa anak ko. Bakit? Naglilikot na naman ba yung bata? Oo po, kaya binabantayan ko. Hindi ka na talaga natahimik dyan sa batang yan. Napakapasaway. Nasasanay naman na po ako sa anak ko tsaka hindi naman siya laging pasaway. Meron lang po talagang oras na malikot siya. Meron lang daw oras. Sa buong pamamalagi ko dito sa inyo puro kalikutan ng anak mo nakikita ko. Tapos napakaingay pa din, nakakarindi sa tenga. Ganyan ba talaga yan? Hindi mo man lang ba sinasaway? Sinasaway ko, pero hindi po yung klase ng saway na pinagagalitan o pinagbabawalan siya. At bakit hindi ganon? Kasi nga po… Kasi magtatampo, sasama ang loob. Alam mo, manang-mana talaga sa'yo yung anak mo. Masyadong balat sibuyas. Mami naman! O bakit? Hindi po balat sibuyas ang anak ko. Kung sakali naman na mag-react siya ng ganon, hindi po niya yung kontrolado. Sa bagay, medyo maluwag pala tornilyo niyang anak mo. Ano pong sinabi niyo? Ang sabi ko, maluwag ang tornilyo niyang anak mo. Ano ba yan? Maglinis ka nga ng tenga mo, Zenny. Malinis po ang tenga ko, Mami. Kung may marumi man dito ay yung bunganga niyo. Anong sinabi mo? Napakabastos mo naman sa akin. Kayo po yung unang ng bastos. Una, nagre-reklamo kayo sa mga pagkaing in-order ko. Masasarap naman yan. Tsaka mga paborito nyo pa. Tapos bigla-bigla nyo na lang sinabihan na maluwag ang tornilyo ng anak ko? Alam nyo namang may kondisyon siya. Yun na nga yun. Maluwag ang tornilyo. May tamang tawag po ron. At hindi yung pagiging maluwag ang tornilyo. Sus! Ang dami niyong pauso. Nung unang panahon kung hindi sinto-sinto, maluwag ang tornilyo ang tawag dyan? Wala na po tayo sa sinaunang panahon. Baka nakakalimutan yung 2024 na ngayon. Hindi ko nakakalimutan kung anong taon na ngayon, no? Akala mo sa akin nag-uulyanin na? Hoy, para sa kaalaman mo, 61 years old pa lang ako. Hirap sa'yo, nasabihan ka lang ng totoo, nagagalit ka na agad. Ganyan na ba mga kabataan ngayon? Asartalo? Pikon? Hindi po ako pikon.
At hindi tayo nag-aasaran dito. Tsaka winelcome ko kayo ng maayos dito sa bahay namin. Tapos ganyan lang isusukli nyo sa akin. Hindi ko naman talaga gustong pumunta dito sa bahay nyo, no? Yung kapatid mong si Nash ang mapilit. Nananahimik ako dun sa bahay tapos gustong-gustong bumisita ako rito. Aba, tinakot pa ako na hindi magpapadala ngayong buwan kundi raw ako pupunta dito sa inyo? Naiintindihan ko po kung bakit gustong-gusto ni Nash na pumunta kayo rito sa bahay. Siyempre, para makapag-bonding tayo. Kaya nga pinaghandaan ko talaga yung pagdating nyo. Hindi lang ako nakapagluto. Pero nag-effort akong umorder ng mga paborito niyong pagkain na hindi nyo man lang na-appreciate. Kayo po ba naiintindihan niyo yung intensyon ng kapatid ko? Kung bakit niya ginagawa sa atin to? Hirap sa inyo, masyado kayong ma-pride. Nawala na sa lugar, anak niyo naman ako. Hindi po ako ibang tao para ganyan ninyo. Kahit naman sa ibang tao, ganito ako Saka matagal na mataas ang pride ko. Mas mataas pa sa bubungan ng bahay nyo. Sinabi niyo pa. Aba talaga namang sinangayunan mo pa nga? Kesa namang kontrahin ko, di ba? Tsaka kakasabi ko lang na masyado kayong ma-pride na wala na sa lugar. Sana talaga din na lang ako pumayag na pumunta sa bahay nyo. Sana nga po, hindi na lang kayo pumunta rito kung hindi nyo rin pala magagawang iwan sa bahay. Yung ugali nyong yan. Nakakalungkot. Kasi akala ko po makakapag-bonding na tayo. Papadudot, noong nalaman kong bibisita si Mami sa bahay namin ay na-excite ako at masaya ako na ibinalita yon sa mister ko. At kahit pati siya ay natuwa na pupunta ang Mami sa bahay. Nagtanong nga siya sa akin kung magluluto ba ako ng espesyal lalo na yung mga paboritong potahe ng nanay ko. Pero ang sabi ko ay plano ko na umorder na lamang sa labas dahil matrabaho yon at walang titingin sa anak namin. Hindi naman ako kinontra ng mister ko lalo na rin at hindi rin naman niya ako matutulungang mag-alaga sa anak namin. Kasi nga may pasok siya sa trabaho ng araw na yon. Pero sinigurado ko naman na umorder ako ng mga pagkain na paborito ni Mami mula sa paboritong restaurant niya. Kaya nga nung hindi niya na-appreciate yung ginawa ko, ay gano'n na lamang ang lungkot ko, Papa Dudut. Pinalalabas niya na wala akong talent sa pagluluto kaya bumili na lamang ako sa labas. Tapos, ininsulto niya pa ang anak ko. Bagay na nagpapanting sa tenga ko. Ang sakit-sakit noon para sa akin at mas nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sa kabila ng lahat ay pilit kong sinantabi ang mga hinanakit at sama ng loob ko sa mami ko. Dahil may mas importante akong bagay na dapat pagtuunan ng pansin. At yun nga ang anak namin ng mister ko. Sa totoo lang ay hindi madali ang magkaroon ng anak na espesyal. Ang kondisyon, walang araw na hindi nagiging extra challenge lalo na kapag sinusumpong siya. Pero sa kabila ng lahat ay sobrang saya ko kasi nagagampanan ko ng maayos at mabuti ang pagiging nanay sa anak namin. Doon ko nga mas lalong na-appreciate, Papa Dudut, ang sarili ko at ang iba pang nanay dyan. Lalo na yung katulad kong merong anak na may autism. At buti na lamang kahit na wala akong masyadong suporta at tulong na nakukuha mula sa aking sariling ina ay nandyan naman ang kapatid kong si Nash para mangumusta at umalalay sa amin, sa pamilya ko. Hello, Nash. Hello, Ate Seni? Hi, kumusta ka naman dyan sa barko? Okay lang. Masaya na malungkot. Masaya kasi marami kaming bansa na pinupuntahan. Pero malungkot dahil malayo naman ako sa inyo. Ikaw talaga. Malapit ka na rin namang umuwi, di ba? Sabi mo dito mo plano magpasko at bagong taon. Oo, kaya nga excited na ako. Parang gusto ko nang hilahin ng mga araw para lang dumating na yung bakasyon ko. Gustong gusto ko na kayong makita, lalo na yung pamangkin ko. Miss na miss ka na nga nung anak ko.
Panay banggit sa pangalan mo, hindi niya makalimutan na ipapasyal mo raw siya sa museum pag nagkita kayo. Alam mo naman yung batang yun nahihilig sa history at geography. Kaya nga naisip ko siya agad nung nakapunta na ako sa mga bansa na palagi naming pinag-uusapan na gusto niyang puntahan paglaki niya. Ay, sana talaga kasama ko kayo rito, ate. Yun bang nakakapamasyal tayo bilang pamilya at hindi nagtatrabaho? Hayaan mo. Alam ko naman na matutupad din yan sa susunod eh. Kung hindi ngayon, siguradong meron pang susunod. Pinag-iipunan naming mag-asawa yung birthday ng pamangkin mo. Gustong-gusto kasi noon na mamasyal imbes na mag-party. Naiisip ko, okay lang dahil mas matrabaho naman yung pagpapaparty kaysa pamamasyal. Tapos kakain na lang din kami sa labas. Alam mo, mas practical nga yan. Pero kailan nga ulit yung birthday ng pamangkin ko? Sa January na, no? Sorry, di ako masyadong magaling sa dates. Alam mo yan. Alam ko naman yon. At tama ka na sa January na. New Year siya pinanganak. Ano ka ba ang dali tandaan nun? Malaking blessing din talaga kahit na binigay siya sa amin ng Diyos na may espesyal na kondisyon. Hindi naman nakabawas sa pagiging blessing niya sa pamilya natin yung espesyal na kondisyon niyang yun. Para sa akin, mas lalo lang siya naging blessing. Buti ka pa ganyan tingin mo sa anak ko. Si Mami kaya? Ay, oo. Nakwento nga niya yung nangyari nung pumunta siya dyan sa inyo. Sorry ate ha. Sorry saan? Kasi pinapunta ko pa siya dyan. Umaasa kasi ako na makikita ni Mami yung nakikita ko. Lalo na sa anak mo. Kung gaano siya kabait, katalino, mapagmahal at malambing na bata. Naiintindihan ko naman na mabuti yung intensyon mo eh. Kaya hindi ka dapat mag-sorry. Tsaka sinabi ko kay Mami na gusto mo lang din kaming makapag-bonding. Kaya pinapunta mo siya sa bahay. Pero kakaiba rin kasi si Mami. Parang walang sandali na hindi siya nakakahanap ng pwedeng ipintas sa akin, sa anak ko, sa pamilya ko at sa bahay namin. Puro hindi magagandang bagay ang lumalabas sa bibig niya. Nabanggit nga niya sa akin na sinagot-sagot mo siya noon. Grabe yung reklamo niya. Para siyang batang nag-aalburuto kasi inagawan ng candy. Pero natatawa na lang ako nung pinakikinggan ko siya. Ha? Bakit ka naman natatawa? Kasi ang satisfying lang sa tenga ng mga sagutan mo. Satisfying ka dyan. Mali pa rin naman na sumagot sa magulang, 'di ba? Nandun na tayo. Pero hindi naman sila palaging tama eh. Kahit na magulang ka pa, hindi pa rin tama na mang-insulto ka ng kapwa mo o magsalita ng masama tungkol sa isang tao. Lalo na't wala namang ginagawa sa'yo. Tapos anak at apo mo pa. Ang sahol kaya nun. Kaya nga minsan naiinggit ako sa mga taong kasundo niya, lalo na yung mga kumare niya. Napapasabi na lang ako na buti pa sila close. Tapos tayo mga anak madalas nakakairingan niya. Alam ko naman na walang perpektong pamilya pero hindi ko na maalala kung kailan nagpakananay sa atin si Mami. Ikaw ba, tanda mo pa? Parang nagpapakananay lang naman siya sa akin pag magpapadala na ako ng pera o kung may hihingin siyang pabor. Tapos sa mga araw na wala siyang kailangan, hindi niya rin ako maalalang kamustahin. Sobra naman yun. Ganyan din naman siya sa'yo nung nagtatrabaho ka pa, di ba? Oo, pero hayaan na siguro natin si Mami. Mahirap turuan ng mga matatanda. Akala nila inaapi sila o nagmamarunong sa kanila lalo na mas bata yung nagtuturo. Alam mo, dasal ko na lang gabi-gabi sa Panginoon na hipuin niya ang puso ni Mami para naman makapagbagong buhay na. Wala namang pinapanganak na perpekto, pero nasa tao pa rin ang pagbabago. At sana magbago si Mami sa mabuti at hindi sa masama. Papa Dudut, hindi lang ako nagpapasalamat sa Diyos dahil meron akong mabuting asawa, thankful din ako sa Kanya dahil meron akong mabait at maalalahaning kapatid sa katauhan ni Nash. At kahit nga nasa malayo siya ay hindi pa rin niya kami nakakalimutan ng pamilya ko. Lalo na ang pamangkin niya na mahal niya. Naalala ko na grabe ang iyak niya noong hinatid namin siya sa airport at habang nagpapaalam sa anak ko. Mami-miss daw kasi niya ito. Sobrang close kasi nila. Lumipas sa mga araw, binalita sa akin ni Nash na may sakit daw si Mami kaya naman nag-worry ako ng husto. Lalo na at wala pa naman siyang kasama sa bahay namin. Kaya nga dali-dali kaming nagpunta doon ng anak ko para bisitahin siya. Pero bago kami umalis, ay may drawing na ginawa ang anak ko para iregalo sa kanyang lola.
Natuwa naman ako at na-excite na maibigay niya yon ng personal sa nanay ko. Pagdating namin sa bahay niya, laking dismay ako dahil iba ang nangyari, Papa Dudut. Sobra na po kayo sa anak ko, Mi. Oh, ano bang ginawa ko sa anak mo? Para sa kaalaman mo, hindi ko siya pinalo o pinagmalupitan kaya umiyak yun, no? Baka mamaya makasuhan pa ako ng child abuse nang wala sa oras. Hindi nyo nga pinalo. Hindi nyo nga pinagmalupitan pero pinagsalitaan nyo naman na masakit kaya umiyak siya. Ha? Ano ba sinabi ko? Sinabi ko lang naman yung totoo. Kasalanan ko ba kung nasaktan siya? Di ko naman kontrolado mararamdaman nung anak mong balat sibuyas. Hindi nyo nga kontrolado pero sana naisip nyo man lang. Ang tawag doon konsiderasyon. Ay, alam ko tawag doon, no? Tingin mo sa akin, Bobo? Siguro nga ganyan talaga kayo. Ay, anak ng tinapa! Ikaw pa lang ang anak na tinawag na Bobo ang sarili mong ina. Napakasama na ugali mo. Kung ako masama na ang ugali dahil lang sa bagay na yan, kumusta naman kaya kayo? Ha? Ano pinagsasabi mo dyan? Sa dami ng mga masasamang sinabi nyo sa akin, kay Nash, sa asawa ko, sa bahay namin at ngayon naman sa anak ko, malamang na nasa inyo na ang korona ng pagkakaroon ng matabil na dila. Kung makapagsalita kayo, wala na kayo sa lugar. Akala nyo kung sino kayong perpekto? Alam ko na hindi ako perpekto, no? Saka kailan pa naging wala sa lugar ang pagsasabi ng totoo? Hirap sa inyo, masyado kayong maramdamin. Para kayong hindi nag-mature, masyadong matampuhin. Anong matampuhin? Anong hindi nag-mature? Baka kayo ang hindi nag-mature. Sa tanda kong to, hindi pa pala ako mature? Opo, kasi kung mature kayo mag-isip, hindi nyo pagsasalitaan ng masama yung anak ko. Hindi nyo sasabihin na pangit yung drawing niya, na mabuti pang itapon na lang kaysa ibigay sa inyo. Kasasabi ko lang na ginawa niya yung para iregalo sa inyo. Ano bang magagawa ko? Kung pangit talaga. Saka ayoko nga nun, no? Regalo ka dyan hindi ko naman birthday. Anong gagawin ko doon? Kalat lang yun sa kwarto ko. Hindi talaga kayo marunong maka-appreciate ng mga bagay na binibigay o ginagawa sa inyo. Bakit mo ba ako sinisigawan? May sakit na nga yung tao. Kasi sumasobra na kayo. Napakawalang konsiderasyon nyo. Tapos kapag pinagsasabihan kayo o sinasaway, lagi niyong dinadahilan na nagsasabi lang kayo ng totoo. Para sa kaalaman nyo, hindi sa lahat ng oras kailangan sabihin ng totoo. Kung makakapanakit lang kayo ng ibang tao, lalo na sa katulad ng anak ko. Bata pa yung sinabihan nyo ng masakit na salita. Anak ko! Apo nyo pa! Kahit sinong bata, may espesyal na kondisyon o wala, hindi deserve na pagsalitaan ng masakit ng lola nila. Bakit naman hindi? Nung araw ganyan naman magsalita ang mga matatanda sa amin, tapos di naman kami nasasaktan. Hindi ako naniniwalang hindi kayo nasasaktan. Aba, sinasabi mo ba na sinungaling ako? Opo, kasi kung hindi kayo nasasaktan, di hindi rin kayo magre-react sa mga pagsagot-sagot ko sa inyo. Kaso nasasaktan din kayo, kaya nagagalit kayo ng ganyan. Alam mo naman pala na nagagalit ako, tapos sinasagot-sagot mo pa ako. Alam ko na masamang sumagot sa magulang. Pero sana alam nyo rin ang limitasyon nyo bilang magulang. Hindi nyo pwedeng gamitin sa lahat ng oras na nanay namin kayo ni Nash o mas matanda kayo sa amin para idahilan na alam nyo na ang lahat. Kaya nasabi ko na parang kayo ang hindi nag-mature sa amin kasi ganyan pa rin ang pag-uugali nyo. Bakit kaya hindi nyo subukang magbago ng pag-uugali? Para naman magkasundo-sundo na tayo. Kung iisipin nyo kasi, hindi lang kami ng kapatid ko yung palagi nyong kairingan at tinuturing na kaaway. Pati na rin yung mga iba natin mga kamag-anak. Kung tutuusin, mas kasundo nyo pa yung mga kumare nyo. Mabuti sana kung nalalapitan nyo sila sa oras ng kagipitan. Eto nga nagkasakit kayo, walang dumalaw sa inyo rito sa bahay ni isa. Kami na nga lang ng anak ko ang pumunta. Tapos ganyan nyo pa kami tratuhin. Sobra naman po yata yun. Sobra naman po kayo. Papa Dudut, hindi na nakaimik si Mommy sa mga sinabi kong yon at nakita ko na lamang na napabuntong hininga siya. Tapos ay sunod-sunod na yung ubo niya kaya nag-worry naman ako.
Inasikaso ko siya, bagay na hindi na niya tinanggihan. Totoo naman lahat ng mga sinabi ko tungkol sa mga kumari niya na wala man lang pumunta sa bahay para kumustahin siya. Buti na lang talaga at binalita sa akin ni Nash ang kondisyon ni Mommy at napuntahan agad namin siya. Pinagluto ko rin ang Mommy ng lugaw at pinakain. Tapos ay pinainom ko siya ng gamot at maya-maya lang ay nakatulog na siya. Nanood na lamang kami ng TV ng anak ko sa sala hanggang sa makatulog siya at pagkatapos ay naglinis na ako ng bahay namin. Habang ginagawa ko yon, ay nakokonsensya ako sa mga sinabi ko sa mami ko, pero may bahagi ako sa aking isipan na nagsasabi na tama lang din na prinangka ko siya para ma-realize niya na sumosobra na siya. Kami lang ba ng kapatid kong si Nash ang may nanay na katulad ng nanay ko? Mahal pa rin namin siya, Papa Dudut, pero sana'y magbago na siya. At tama ang kapatid ko na magbago siya sa mabuti at hindi sa masama dahil marami pa kaming pangarap sa buhay na gusto naming kasama siya. Sa kasalukuyan ay hindi na ganong kamaldita si Mami. Feeling ko ay tinablan siya sa mga sinabi ko sa kanya noong may sakit siya at nakita niya ang importansya ng pamilya na siyang nandyan at maasahan sa oras ng kagipitan. Kasabay noon ay hindi pa rin ako humihinto sa pagdarasal na sana'y tuluyan na kaming magkasundo dahil hindi pa naman huli ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zenny. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan, mahirap gumawa ng tama, pero kahit dehado ang ating bida, iyon pa rin ang ginawa niya. Ano ang masasabi mo sa Barangay Love Stories natin today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.